morning. So indeed, it's a very good feeling and refreshing feeling to praise and worship the Lord. Amen? Amen. God is good? All the time. And all the time, God is good. God is good. So, good morning po sa lahat, no? We welcome each and everyone sa ating divine service. So, new faces, new attendees, and we welcome each and everyone. So, mamaya kayo kay Kuya Joe. May pag-aanuhan kayo, may paglalagyan kayo. But for now, sit back and relax. Relax and be comforted by the Word of God. Are we ready? Amen. Handa na po ba tayo na makinig at salubungin ang salita ng Diyos? Amen. So, nais ko po kayong kumustahin. Kumusta po ang nagdaang linggo? Welcome ko din po ang ating mga online Zoomers, sa ating napaka-loyal na mga online Zoomers. Siguro at the end of the year, bibigyan natin sila ng papremyo dahil complete attendance sila. Amen? Amen. So maghahanap muna tayo ng sponsor. So welcome sa nanay, sa nanay at sa habibi ng ating Salde, the Soya family, and ang ating the partner of ating Kuya Marlon, and especially we also welcome ang ating ever supportive and ever supporting Kuya Bong Octubre. So welcome and let us enjoy the presence of the Lord. So without further delay, kasi talagang na-late tayo. Without further delay, let's start the Word of God. Hallelujah. So, ang salita ng Diyos ngayon ay pinamagatang dreams and tests. Bakit yata black and white yung natin yun? Bumalik yata tayo sa dekada 70. Black and white or something, may technical talaga. Pero, ang salita ng Diyos ngayon ay pinamagatang dreams and tests. Sa Tagalog, ano? Pangarap. Pangarap at? Pagsubok. Amen. Pangarap at pagsubok. Sino dito may pangarap? Amen. Amen. Ay, ba si Kuya Eli lang na may pangarap dito? Anong nangyari? Ba't nandito pa tayo sa Saudi kung wala tayong pangarap? So, naniniwala ako sa lahat na ang lahat ay may pangarap. Amen po ba? Amen. So, sino dito ang may kinakaharap na pagsubok? Amen. Amen. So, talagang si Kuya Eli lang, no? Wala, siguro, may parang pagsubok. Pero, biblical yan. Madalas, makikita natin na kapag ang tao ay may pangarap, may pagsubok din. Amen? Amen. Kasi, ang pangarap at pagsubok ay magkasama talaga yan. Amen. Amen? Parang yan, kape at gatas. Di ba? Pwede mong inumin na magkahiwalay, pero ibang sarap pag sabay-sabay. Amen? Di ba? Sabay-sabay na pagsubok dahil may pangarap. Amen? Kaya, pag ikaw ay may pangarap, siguradong may kakaharapin kang pagsubok. Amen? At kapag ikaw may kinakaharap na pagsubok, marahil dahil ikaw ay may pangarap. Amen? Amen? Kaya sa umagang ito, dahil tayo may pangarap, mas pag-uusapan natin yung mga pagsubok. Okay ba tayo dyan? Amen. Okay lang ba? So, naniniwala ako na ang lahat ay ayaw sa pagsubok. Amen? Hanggat maaari, ayaw natin dumaan sa paghihirap. Ayaw natin ng mga test na yan. Amen? Ayaw natin, nahihirapan tayo. Kaya, ngayong araw na to, ang ating goal ay intindihin natin. Like, our goal is to understand the importance of undergoing or facing the test in your life. Amen? Kaya, sa Tagalog, na maintindihan natin ang kahalagahan ng mga pagsubok sa buhay natin. Amen? Yung mga kinamumuhian mo, yung mga kinatatakutan mo, yung mga inaatasan mo, matapos mo marinig ang salita ng Diyos ngayon, ay matututunan mo itong yakapin at harapin. Amen? Amen. Dahil ito ay mahalaga. Amen? So, let us pray.
Again, let's bow down our heads. Lord, hallelujah, Lord. Once again, we commit to you our lives, Lord God. We commit to you, Lord God, our service today. Lord God, we commit to you this word. This is your word. This is your message. This is your truth, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that your word will bring comfort, Lord God, will bring hope, magbigay ng pag-asa, Lord God, sa mga tao mo ngayon, Lord God, sa aking mga kapatiran, Lord God, na nanghihina, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Lord God. Lord, give us or grant us the ability, capability, Lord God, to understand at lubusang maunawaan, Lord God, ang iyong salita, Lord God. Lord, lead us, guide us, be our teacher, be our preacher, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, once again, sino dito may pangarap? Amen. Magtaas kayo ng kamay, wala pong bayad. Okay. Para libre pong mangarap, di ba? So, sino may pangarap? Sino gusto ng pagsubok? Oh, konti lang. Di ba? So, alam niyo ba na ang Diyos na may pangarap sa ating lahat? Amen. So, madalas ito yung mga life verse ng mga Kristiyano kasi gusto talaga nila na, Lord, blessing Lord, this is your hope, Lord. Pero, ito, totoo to, because this is God's word, ang pangarap ng Diyos sa iyo ay, sino pong naka-memorize dito? Sa basahin na, I know the plans. I know the plans. Alam daw ng Diyos kung ano yung mga pangarap niya para sa iyo. At ang mga pangarap na yon, hindi mo yun imagination. Mga pangarap na yun, hindi lang yun aksidente. Ang Diyos ang nagtanim sa iyo ng pangarap na yun, di ba? God is the one who planted that dream in your heart. Amen? At ang pangarap na yon, ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Alam ng Diyos na kung ano yung pinapangarap mo, ikaw lang ang tanging makakatupad yan. Amen? Siguro sa ngayon, nahihirapan ka, o siguro sa ngayon, medyo malayo, medyo malabo, Lord, discourage ako, Lord, malungkot itong pangarap na to. But God is reminding you today na ang pangarap niya sa iyo ay hindi kabiguan. Amen? Ang pangarap niya sa iyo ay hindi para pabagsakin ka, kundi bigyan ka ng pag-asa. Amen? Amen. Yung iba siguro dito nangangarap na mag-asawa. Yung iba dito na mangarap magkaroon ng partner, magkaroon ng boyfriend, girlfriend. Pero mga iba yung mga sinuko na pangarap na dahil sa sobrang tagal ba naman, sa dami ng dumaan. Yung mga iba na sumuko na lang sa kanilang pangarap, di ba? Kaya, God is giving you a new hope today. It will give you a new hope today na bibigyan ka niya ng pag-asa. Amen. Sino dito ang nangangarap na yumaman? Amen. Amen. Lakas ang amen. Hindi kayo magtaas ng kamay, alam ko. Sino dito ang mayaman na? Teka lang, ayusin natin. Medyo malabo Taas lang ng kamay ha, kahit wala amen. Sino dito ang nangangarap na yumaman? Sino dito ang mayaman na? Amen! Sana all na lang, di ba? Pero yun kasi ang katotohanan. Yun ang realidad, di ba? That's the reality of life na kapag ka ikaw ay nangarap, ay hindi naman agad natutupad yun. Di ba? Amen? Amen. Pangarap mo magka-negosyo, pangarap mong yumaman, ano pa mga pangarap mo? Bahay, lupa, kotse, ano pa ilang taon na malabo pa din, di ba? Wala pa din. Dahil, bago matupad yung mga pangarap na yan, kailangan mo dumaan sa maraming pagsubok. Amen. You have to go to so many trials and testing, and even mapupunta ka sa sitwasyon na baka hindi na talaga matutupad ang pangarap na yun. Di ba? Lord, ang hirap naman ito. Ayoko na. Dami namang problema, Lord. Baka hanggang pangarap na lang talaga yun. Di ba? Pero, sino dito ang we will, fact, lang no?
Sino dito, nakapag-aral naman siguro tayo nung kahit papano, no? Nung elementary tayo, naalala niyo ba, ilang subject meron tayo? 8. Oh, 8. Ngayon, kasi, K-12 na kasi ngayon eh. Marami nang na-invent kong subject, no? So, 8 yung subject. Kada isang subject, ilang periodical test sa isang taon? 4. So, 8 subject ha. 8 times 4. Oh, math. Bilisan nyo. Do the math. 8 times 4. 32. So, 32. 8 times 4, 32. Dahil 8 subject at kada subject, 4 na periodical test, ilang taon sa elementary? 6. Dati 6. Di ba? Pero 6. So, 32 times 6. Pass. Hindi. Kailangan sagutin. 32 times 6. Diba naman? 192. Okay. So, kita mo yun, di ba? So, makikita natin, nung bata pa lang tayo, nung elementary pa lang tayo, bihasa na pala tayo humarap sa mga pagsusulit o mga pagsubok na yan. Di ba? Bata pa. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, oo nga no. Sabihin mo sa katabi mo, oo nga naman. Di ba? Bata pa lang tayo, sanay na tayo na humarap sa mga pagsusulit o mga pagsubok na yan. At nung mga pinasa mo ng mga pagsusulit na yan, yun ang nag-qualify sa'yo para maging 6 years na. 6 years na po. Na-compute na po natin yung 6 years. High school. Okay. High school. Nag-qualify sa'yo maging high school. Ang problema kasi hindi binasa. Nag-cutting classes kasi bumalik na grade 2. Kaya pala hindi ma-compute yung 32 times 92. So, ayun. Sanay na tayo, humarap sa mga pagsusulit kahit sa musmus na edad pa lang. Naging high school at nung naging high school, dumami yung mga pagsubok hanggang sa nag-college. Amen? So, dati pa lang, bihasa na tayo, sanay na tayo humarap sa mga pagsusulit. At makikita natin dito that test is a part of our life. Amen? Amen. At test ay mahalaga dahil yung mga test na yan ang magdadala sa'yo to the next level. Yan ang magpro-promote sa'yo. Amen? And every test has a purpose. Every trial that you encounter has a purpose. Ang purpose is to promote you, to bring you to the next level. So, gusto ba natin mag-level up? Amen. Kaya, huwag mong talikuran ang mga pagsubok na yan. Amen. Harapin mo ito dahil ito ang magdadala sa'yo sa katuparan ng pangarap mo. Amen? Amen. At kanya-kanya tayong pagsubok, di ba? Wala, di ba? Alam nga naman, parehas tayo may same time na kinakaharap na pagsubok, di ba? Hindi naman pwedeng na, sis, BFF naman tayo, di ba? Malaki naman sahod mo, di ba? Bayaran mo naman itong mga di ba? Bayaran mo naman itong mga bayarin ko, due date na eh. Di ba? O baka sabihin mo, bro, nahihirapan na ako. Kailang busted na ako dito, ikaw naman. Di ba? Hindi naman pwedeng ganyan, di ba? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, wag mo kasi ako idadamay. Wag mo kasi ako idadamay. Di ba? Walang damayan. Kanya-kanya tayong pagsubok. Amen? May mga pagsubok talaga na para sa'yo. At sa bawat pagsubok na pinagdadaanan mo, may kakambal ito na pangarap na matutupad. At magka-partners talaga ang pangarap at pagsubok. Amen. Sabi sa salita ng Diyos, sa Psalm 105:19, tutunayan natin na ang pangarap at pagsubok ay magka-partners. Until what He had said came to pass, the word of the Lord tested Him. Sabi dito, hanggang sa araw ng katuparan ng kanyang pangarap,
o sa kanyang mga sinasabi, siya ay sinubok. Ibig sabihin, dadaan ka muna sa maraming pagsubok hanggang sa matupad ang pangarap mo. Yan ang rason kung bakit kailangan natin harapin ang mga pagsubok na yan para matupad ang pangarap mo. The pathway to the fulfillment of your dreams is full of trials and testing. Amen? Ang buhay ay puno ng pagsubok. Amen. At walang ibang daan. Diba? Walang ibang paraan para matupad yung pangarap mo. Kailangan mong harapin yung pagsubok. Ngayon, ang problema sa atin, ayaw natin ng pagsubok. Kumbaga, naghahanap ka ng ibang daan. Naghahanap ka ng shortcut. Diba? Unang shortcut sa pagtupad ng pangarap. Sino dito na-experience na kakahanap mo ng shortcut na palongkat ka tuloy? Experience niyo ba yan? Hanap ng shortcut ay nawala. Ang worst is nawala ka tuloy. Na-experience ko yan nung bago pa lang sa pagdadrive si Mark. Hanap ng shortcut. Hanap ng shortcut. Wala. Napalungkat ka tuloy. Kaya, same way in us. Diba? Huwag tayo maghanap ng ibang paraan. Huwag tayo maghanap ng ibang daan. Dahil ang daan patungo sa katuparan ng pangarap natin ay dadaan ka talaga sa Pagsubok Avenue. Pagsubok Street. Wala. Oo. Pagsubok Street, Pagsubok Avenue. Walang ibang daan. Walang ibang shortcut. Yun talaga ang daan papunta sa katuparan ng pangarap mo. Amen? In the other version, the King James Version, Psalm 105 verse 19, until the time of this word came, the word of the Lord tried him. Ano to? Tried. Sa Tagalog, sinubukan. Amen? Sinubukan. Sino dito ang bumili ng gadgets? Yung pagbibili ka ng gadgets, di ba? Sasabihin mo sa Bengali, jib. Tapos bubulat-latin mo pa sa harap niya. Hahanapan mo ng kung mga features niya, di ba? Susubukan mo, di ba? Pagbibili ka ng damit, i-fit mo, titingnan mo kung bagay ba sa yung kulay o sakto ba sa'yo. Sa prutas, ganun din. Nakahingi ka ng sample, di ba? Pwede yan sa prutas. Nakadami ka na ng subok, nakadami ka na ng sample, tapos sa huli sasabihin mo, maasim po. Huwag na lang po, matabang. Diba? Nakalahati mo na yung pakwan eh. Wala. Palin. Diba? Susubukan natin hanggat maaari dahil, bakit natin susubukan ng isang bagay? Kasi gusto natin makasiguro. Amen? Ganyan din ang Diyos sa buhay natin. Susubukan tayo ng Diyos kasi gusto ng Diyos na makasiguro sa atin na handa na tayo sa pangarap na yun, sa pinapangarap mo. Amen? Gusto ng Diyos na makasiguro sa atin, di ba? Kaya huwag mong iisipin na ikaw ang naghihintay sa pangarap mo na matupad. The opposite is true. Ang pangarap yung naghihintay sa iyo, di ba? Ang pangarap yung naghihintay sa iyo dahil hindi ka patapos na dumaan sa Pagsubok Avenue. Hindi mo pa natapos ang Pagsubok Street, amen? Hindi mo pa naharap yung mga kinakailangan na pagsubok para matupad yung pangarap mo. Another version, NLT version, Psalm 105 verse 19, until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. So, si him na tinutukoy pala dito ay si Joseph. Sino kilala si Joseph? Amen. Joseph. Amen. Joseph de Ito si Kuya siguro yung nanalo sa Pinoy niya. Si Joseph the Dreamer na antukin at palaging natutulog. Amen? Kilala mo ba natin si Joseph? Amen. Baka si ibang Joseph, baka si walang kumpare yung kilala mo ha.
Yung Joseph po na nasa Bible, okay? Sa Genesis 37. So, daanan lang natin ang buhay ni Joseph, okay? Kung makikita natin, the story of Joseph started in the book of Genesis chapter 37. Chapter 37. Nagsimula ang kwento niya nung nakatanggap siya ng pangarap galing sa Diyos. Amen? Ano ang pangarap na yon? Nanaginip siya. Ang panaginip niya ay, ano ba yung panaginip niya na yung mga palay na niya, lumungod at nakayuko at saka yung palay lang niya ang nakatayo. Yun ang unang panaginip niya. So, nung natanggap niya yung panaginip na yun, excited siya, sinabihan niya yung mga kapatid niya. Di ba? Na, uy, nanaginip ako, ganito yung panaginip ko. Anong reaksyon ng mga kapatid niya? Nagalit? Nagalit yung mga kapatid niya. Ano ba yung panaginip mo? Sinasabi mo ba, nalulod kami sa'yo? Hindi. So the real talk, kung i-apply natin ito sa buhay natin, hindi lahat ng malalapit sa atin ay matutuwa din sa pangangarap natin, di ba? Hindi lahat ng taong malapit sa iyo, ibig sabihin ay susuportaan ka din sa pangarap mo. Amen. Amen. Hindi lahat ng nangyari sa iyo ay ikatuto na magandang nangyari sa iyo ay ikatutuwa din ng mga malalapit sa iyo, di ba? Minsan pa nga sila yung mga negative, di ba? Tama. Kayo ba? Di nga, di ba? Tungtong din sa lupa, masyadong mataas yung pangarap mo, di ba? Sila yung negative sa'yo. Pero si Joseph dito, hindi niya pinakinggan yung mga negative na yon, di ba? Ano sabi niya? Bahala kayo, matutulog na ako. Bahala nga kayo, ayaw niyo maniwala. Anong ginawa niya sa verse 9? Sabi? Ayan si Joseph the Dreamer, ayan ang pala. Ayan, so anong ginawa niya sa verse 9? Natulog ulit, di ba? Verse 9, kaya nangarap siya. May panaginip ulit siya dahil natulog siya ulit, may panaginip ulit siya, di ba? Tinanggap niya yung panaginip ulit. Kaya, tingnan niyo nga yung katabi niyo, baka natutulog na yan. Baka natulog ulit ka. Baka nananaginip ng gising. Baka nananaginip ng gising. Amen? Tapikin niyo, gising! 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 Si Joseph, nakatanggap ulit siya ng pangarap. Ganun ulit yung pangarap niya, pero mas tumaas yung pangarap niya kasi hindi na palay. Yung yung mga bituin na. At kasama na yung mga solar system, na bituin at yung mga, araw daw. Baka sabi niya, bukas luluhod ang mga tala. Diba? Nung sinabi na naman niya ito sa mga kapatid niya, mas lalong nagalit. Diba? Yung mga kapatid niya, ibang klase nagalit sa kanya dahil hindi siya pangit. Nagalit sa kanya hindi dahil sa kapangitan niya, hindi dahil mabaho siya, kundi nagalit sa kanya dahil sa pangarap niya. Diba? Verse 10, ang masaklat nito, nung sinabi niya mismo sa tatay niya, anong sinabi ng tatay niya? Nagalit din ng tatay niya. Nirebuke pa siya. Bakit? Ibig mo bang sabihin na kami ay magsasubmit sa iyo? Di ba? Kaya nga, in real life, gaya na sinabi ko kanina, hindi lahat matutuwa sa pangarap mo. Yung iba, hindi ka susuportaan at baka mismo yung pamilya mo magdi-discourage sa iyo, di ba? Sabihin nila, huwag ka na mag-aaral, ganun din na lang. Huwag ka na mag-aaral, trabaho ka na lang. Wala tayong pera. Maghanap ka na ibang kurso. Diba? Ganyan yung mga pang-discourage, minsan ganyan. Pero si Joseph dito, hindi siya nagdamdam, at kahit gano'n ang sinabi ng kanyang pamilya niya, hindi siya nakinig. At bakit naman gano'n yung reaction ng pamilya niya na hindi talaga siya sinuportaan at pinaniwalaan? Diba? Kasi, by that time, si Joseph, nung nangarap siya, 17 years old pa lang siya. At siya yung pinakabunso. At siya ang bunso, isa sa bunso sa lahat ng mga magkakapatid. Ikaw, naalala mo pa ba kung anong ginagawa mo nung 17 years old ka pa? Sino maniniwala sa iyo? Diba?
sasabihin mo, oh, magiging abogado ako. May iwalabas, diba? So, hindi natin mga 17 years old pa lang tayo, hindi natin alam, hindi pa tayo makapag-desisyon sa buhay, di ba? Pero si Joseph dito, nang hawakan niya yung kanyang pangarap. Hindi siya nakinig sa mga discouragement at mga negative na reaction kahit sa pamilya na. At yun ang unang-una niyang pagsubok. Hindi siya sinuportaan at pinaniwalaan ng kanyang pamilya. Sino nakarelate dito? Wala naman, no? Love kayo ng pamilya niyo? Okay. Okay, so, Genesis 37 to continue the story. Diba? Sunod na yung pagsubok na kinaharap niya. Anong pagsubok na kinaharap niya? Ginawan siya ng masama ng kapatid niya. Diba? Binubuli siya to the point na pinagtangkaan ang buhay niya. Diba? Pinagkakitaan siya. Binenta siya bilang isang alipin. Sunod-sunod yung pagsubok niya. Ginawa siya ng masama, binubuli siya, nagtangkaan siya ng buhay ng mismo mga kapatid niya. Binenta siya sa iba bilang isang alipin. At yun na nga, hanggang sa binili siya ng isang nagngangalang Potiphar sa lungsod ng Egypt at doon ay naging alipin din siya. Amen? Alipin siya, head of the household ni Potiphar. Ang problema, hindi natapos doon ang kwento. Si Potiphar, may asawa siya at nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar, di ba? Si Joseph nagustuhan. Paano ba naman kasi si Joseph ay macho at guwapo? May kilala ka ba macho at guwapo? Diba? Si Joseph, macho kasi at guwapo, magandang tao, magandang bata kasi, kaya talagang pinagnasaan siya ng kanyang mistress, ng amo, ng ang asawa ng kanyang amo, to the point na inakit siya. Diba? Inakit siya. Unang pang-aakit, habang naglilinis si Joseph, sabi ng kanyang among babae, mainit dyan, palamig ka muna sa kwarto ko. Dito. Diba? Pero ano sabi ni Joseph? Sabi ni Joseph, tumanggi si Joseph, di ba? Kaya tandaan, hindi lahat ng nakakaakit ay tama. Amen? Kasi may kagandahan din itong si asawa ni Potiphar di ba? Hindi lahat ng nakakaakit ay tama. At talagang makulit itong asawa ni Potiphar. Inakit na naman siya the second time around. Sinundan niya si Joseph, Joseph, parang pagod na pagod ka dyan. Pahinga ka muna. Dito ka muna sa kwarto ko. Pahinga ka muna. Ano ulit response ni Joseph? Tumanggi. Diba? Kaya tandaan, hindi lahat ng makulit, pinagbibigyan. Amen. Amen. Disidido talaga ito. Si babae, akitin si Joseph. Diba? The third time around, kinorder na niya si Joseph. Tinurap na niya sa kwarto niya. Diba? Wala na nagawa si Joseph. Tinurap na niya sa kwarto niya. Pero ano ang ginawa ni Joseph? Kahit tinurap siya, ano ginawa niya? Tumakbo. Anong tumakbo? Diba? Ano ang pagtakbo niya? Palayo. Amen. Kaya tandaan natin, kapag tayo ay natitempt, kapag tayo ay inaakit, ang pagtakbo natin ay dapat palayo, hindi palapit. Amen. Boys and girls, kapag tayo ay the times of temptation, ang takbo natin ay dapat palayo, huwag palapit. Amen. At dahil matalino itong asawa ni Potiphar, at di niya matakbuhan, ay di niya matanggap na tinakbuhan siya ni Joseph. Ginawan siya ng issue. Bigla siya sumigaw, rape! Rape! Ginawan siya ng issue. And the next thing that happened is, nakulong si Joseph. Di ba? Yun. So at this point, ang dami na nangyari sa buhay ni Joseph. Amen? Una, galit yung pamilya niya, ginawan siyang masama ng mga kapatid niya,
inakit siya ng maling babae, pinagbintangan na kulong. Saan pa kaya matutupad ang pangarap? Magiging totoo pa kaya yung pangarap niya na galing kay Lord? Na ano ba ibig sabihin ng pangarap niya? Ang pangako kasi ng Diyos sa kanya, ang pangarap kasi ng Diyos sa kanya is one day, He will be a ruler. Siya ay magiging tagapamahala. One day, he will be promoted. Pero sa mga circumstances na nangyayari sa buhay ni Joseph, paano ba matutupad ang pangarap na yun? Paano matutupad ang pangarap na yun? Nandito ako sa kulungan. Amen? Baka kung ikaw yun, Lord, baka pangarap lang talaga yun. Hindi na siguro matutupad yun. And then, the next thing happened, hindi pa doon natapos. Kahit nasa kulungan si Joseph, hindi pa doon natapos yung pagsubok niya. Genesis 40, the story of the cupbearer and the baker. So, may background na tayo sa story na yan. Itong dalawang to, tinulungan niya ito na sabihin ko anong ibig sabihin ng kanilang panaginip. Nung tinulungan niya, nung matapos nila makuha yung tulong na gusto nila kay Joseph, kinalimutan na niya. Kinalimutan na nila si Joseph. In short, pinaasa lang. Diba? In other words, in-scam. In-scam nila. Sino dito ang pinaasa? Sino dito ang na-scam? Ayaw umabin. Ayaw umabin. Okay. Pero kasama talaga yun sa buhay natin. At one point of our life, hindi makukumpleto. Hindi makukumpleto yung buhay natin kung hindi natin naranasan na ma-scam. Diba? Diba? Malaking bagay o maliit, kasama talaga sa buhay yan. Yung nagpapaasa, yung may pinaasa tayo at in-scam tayo. Amen? Pero si Joseph, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay niya, sa kabila ng mga pagsubok, maraming pagsubok na pinagdaanan niya, maraming pasakit, maraming paghihirap na pinagdaanan niya, makita natin, hindi pa din siya nagpa-discourage. He held on to his dream. Yung pangarap niya, yung pangarap ng Diyos sa kanya, na magiging ruler siya one day, hindi siya na-discourage. Positive pa din siya na matutupad at matutupad yung pangarap na yun. Pinanghawakan niya yun. Na balang araw ito ay matutupad. So, Genesis 41. So, dami-dami ng pinagdaanan niya. Genesis 41 finally came the day that he was summoned by the Pharaoh. Bakit siya pinatawag ni Pharaoh? Kasi si Pharaoh nagkaroon ng isang panaginip. Diba? Nagkaroon ng isang panaginip. At walang ibang nakapagsabi kung anong ibig sabihin ng panaginip na yun, kundi si Joseph lang. Amen? Ano po ba yung panaginip ni Joseph? Panaginip ni Pharaoh? Yung 7 baka na matataba at mapapayat. Ang ibig sabihin niya, na magkakaroon ng paggutom ng 7 taon. Yun ang sabi ni Joseph. At lubhang natuwa si Pharaoh. Kasi walang ibang nakapagsabi. Kay Joseph lang na taon, na tama yung interpretation ng kanyang dream. Nung natuwa si Pharaoh sa interpretation ng kanyang dream, right there and then, ginawa siyang second in command after the Pharaoh in all Egypt. Diba? Right there and then, yung araw mismo, natupad ang kanyang pangarap. Amen. At nung dumating na yun, nung nalagay na siya sa posisyon na yun, nung namamahala na siya, kahit tagutong, kahit may pagsubok, kinaharap yung Egypt. Alam niya yung ginagawa niya, di ba? Dahil sa dami ba naman ang pinagdaanan niya, alam niya kung ano ang gagawin. Alam niya kung paano mamahala kahit in those situations. Napaka-smooth ng kanyang pamamahala. Bakit? Nagamit niya ang kanyang mga pinagdaanan. Nagamit niya ang kanyang mga karanasan nung siya ay humaharap sa mga ilang pagsubok dati. Amen? So makikita natin sa buhay ng ating character
na sa kabila ng maraming pagsubok, maraming paghihirap, maraming pasakit, maraming kalungkutan na kinakaharap niya, dumating din ang araw na natupad ang pangarap niya. At sa araw ng katuparan ng kanyang pangarap ay handang-handa na siya. Hindi siya nahirapan. Amen? Kaya kapatid, huwag natin kamumuhian ang mga pagsubok na yan. Amen. Amen. Dahil yan ang magdadala sa atin sa katuparan ng ating pangarap. Amen. Ang mga pagsubok na yan ang maghahanda, maghuhubog at magpapalakas sa atin. Amen po ba? Amen. Yun ang asin sa ulam natin. Diba? Yun ang asukal sa halo-halo. Hindi masarap ang halo-halo pag walang asukal, diba? Yan ang mga nagpapasarap sa buhay natin, yung mga pagsubok na yan. Amen po ba tayo? Amen. Amen! Kaya 3 points na makakita natin sa 3 points about test or facts about test. Mga katotohanan tungkol sa pagsubok ng buhay. Una, tests are part of our life here on earth. Kasama daw yan sa buhay natin dito sa mundo. Kaya hanggat may buhay, may pagsubok. Si Kuya Joe, binago na niya. Binago na niya. Tama yan. Tests are part of our life here on earth. Hanggat may buhay, may pagsubok. Diba? Kasi pagkaya, sino may pinagdadaan ng pagsubok? Ulit, malamang kasi buhay ka pa. Diba? Alam mo kung kailan matatapos yung mga pagsubok na yan? Kapag ka nakahiga ka na, binimake-upan ka na ng iba. Diba? Binimake-upan ka na. Doon sa punerarya Diba? Binimake-upan ka nga. Doon naman sa punerarya. Diba? John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. You may have peace, sabi ni Lord. In this world, you will have trouble. Yun ang sabi ni Lord. Real talk daw, dito sa mundo magkakaroon ka ng pagsubok. Mga pagsubok at mga pagsubok. Pero may encourage din si Lord. Diba? Ang sabi niya dito, but take heart. I have overcome the world. Amen. Take heart. Take courage. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang manghihina. Huwag kang susuko. Dahil si Lord napagtagumpayan na yan lahat. Amen. Nung namatay si Jesus sa cross, kasama yan sa tagumpay niya. Kasama ka sa tagumpay na yun. Amen? Ibig sabihin, bago ka pa mawalan, yung provision ni Lord, naghihintay na. Amen? Bago ka pa magkasakit, yung healing ni Lord, nakaabang na. Amen? Kasi napagtagumpayan muna yan, napagtagumpayan ni Lord yan lahat. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, please. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. Amen. Sino pa bang magdadamayan? Hindi tayo lang din. Di ba? Next fact. Di ba? Next facts about tests. Tests are good for us. Yung mga pagsubok na yan, nakakabuti sa atin, nakakatulong daw sa atin. In modern translation, buti nga sa'yo. Diba? May kinakaharap kang pagsubok, buti nga sa'yo. Nahihirapan ka, buti nga sa'yo. Diba? Biblical. Romans 5:3, when we run into problems and trials, for we know that they help us. Nakakabuti daw sila. Nakakatulong daw to sa atin. Develop endurance. Amen? Kaya yung sinabihan mo kanina, huwag kang mawala ng pag-asa, tapikin mo ulit. Sabihin mo, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Those trials are good for us. Nakakabuti yan sa atin. It may not be good to us, but it's good for us. Amen? Like ang palaya, di ba?
Maraming benefits ang palaya, hindi lang natin gusto yung lasa, di ba? Yung injection, yung mga vaccine, ayaw natin yan. Di ba? Masakit, nakakatakot. Pero ito ay mga nakakabuti sa atin. Di ba? Hindi man maganda sa tingin natin, hindi maganda sa pakiramdam, pero ito ay nakakabuti sa atin at ito ang magpapalakas sa atin. Kaya, buti nga sa inyo. Okay. Number 3, last. Tests are here to prove us, not to fail us. Para daw tayo ay mapatunayan at hindi pabagsakin. Ang mga pagsubok na dumadating sa buhay natin ay magpapatunay kung sino ba talaga tayo or ano ba talaga tayo. True? Amen. Hindi inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok na yan sa buhay mo para lugmukin ka, para pabagsakin ka. But tests are here to prove that you are true, strong, and capable. Proverbs 17:3, fire tests the purity of silver and gold, but the Lord tests the heart. Ang ginto at pilak ay dumadaan sa proseso bago ito maging puro ginto at maging purong pilak. And during this process, sa gold refinery, kasama dito ang malakas na apoy. Amen? Malakas at napakainit na apoy. Bakit? Para ito ang magtanggal ng mga ibang elements na hindi kailangan, mga nadikit na elements dito like putik, bato, or whatever, mga buhangin. Yun ang kailangan dumain sa proseso ng mainit na apoy para matanggal yun. So, ganun din po sa atin, sa buhay natin. Kailangan natin dumaan sa apoy ng pagsubok. Amen po ba tayo sa apoy ng pagsubok? Hirap yun Medyo malalim yun Apoy ng pagsubok para matanggal yung mga bad characters natin, yung mga bad habits natin, yung mga bagay na make us unholy in the sight of God, yung mga bagay na unpure in the sight of God. Kailangan nyo, di ba? Para pag dumating na yung pangarap natin, strong tayo, puro tayo. Amen? Because God wants us to be refined, to be pure, to be equipped in the person that He wants you to be. Amen? Amen. Do you understand the Word of God today? Amen. Amen? So, maraming panahon na maghihina tayo, maraming panahon na pagka talagang mahirap na yung pagsubok, mawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili. Totoo po ba? Amen. Amen. Pero, God is reminding you today, God is giving you a new hope today because God is confident in you. Because, alam niya that you are more than a conqueror. Amen? Amen. He knows that you can overcome it. Mapagtatagumpayan mo iyan. Kaya kapatid, huwag mo mas mamasamain kapag ka naharap tayo or ikaw sa pagsubok, di ba? Huwag natin mamasamain yan. Mga pagsubok na ito ay magdadala sa atin palapit sa katuparan ng pangarap natin. Amen? Amen. Amen. Dahil kumpiyansa si Lord na pagtatagumpayan mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, okay, hanapin mo katabi mo, comfort mo ulit yung katabi mo. Kaya mo yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang susuko. Buti nga sa'yo. Amen? Okay. So, before we close the word, let's stand on our feet. Let's stand on our feet today to close the word of God as an encouragement. 1 Peter chapter 1, verses 6 to 7. So be truly glad. There is a wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. So, matuwa lang tayo kapag may pagsubok tayo dahil nakaabang yung kaligayahan. May nakaabang na panalangin na galing sa Diyos. Pero,
Pero, kailangan mo na dumaan sa pagsubok. At kahit masakit ito, kahit mahirap ito, matuwa ka pa din. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring much praise, glory, and honor when the day Jesus Christ is revealed to the whole world. So, God is proud of you. God is confident in you. Darating ang araw na sasabihin ni Lord sa iyo na, well done, good and faithful servants. Amen. Kahit punong-puno ka na ng kalyo, kahit punong-puno ka na ng mga scars, sa dami ng pagsubok na hinarap mo, but God is proud of you. Kasi tatayo ka sa harap niya. He will say in front of you, good and faithful. Well done, Amen. good and faithful servant. 1 Peter, again, 1 Peter 4:12-13. Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through. Huwag na daw tayo magulat kapag may pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Kasi hindi na to bago, as if something strange were happening to you. Instead, be very glad, matuwa po tayo. Kasi itong mga pagsubok na ito will make us partners in Christ. Sino po gusto dito maging partner si Jesus? Amen. Amen. So kung dumadaan ka sa mga pagsubok na ito, you are partners in Christ, in His suffering. Si Jesus mismo nagkatawang lupa. Nagdusa siya. And if we are suffering, we do the same way. We are partners in Him. So that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to the whole world. Lastly, 2 Peter 2:9. So you see, the Lord knows how to rescue godly people. The Lord knows how to rescue His people from their trials. Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo. At alam ng Diyos kung paano Kanya tutulungan. Pangako niya sa iyo ngayon, tutulungan ka niya. Let's bow down our heads. Lord, maraming salamat, Father God, sa iyong salita, Lord God. Lord, ang buhay ay puno ng pagsubok, Lord God. But, Lord, Ikaw po ang nagsusustain sa amin. Your grace is the one who sustains us, who strengthens us, Lord God. Totoo, Lord God, that apart from you, we are nothing, Father God. Hindi namin makakayanan ang sakit, ang lungkot, ang mga hirap dito, Lord God, if not for your grace, Lord God. So, Lord, we pray, Lord God, for your grace even more, Lord God. Especially, Lord God, sa aking mga kapatiran, Lord God. Lord, make your blessing and grace overflow to my brothers and sisters here, Lord God. Lord, give them hope, Lord God, sa kung anumang pagsubok ng kanilang kinakaharap, Lord God. Lord, palakasin niyo po sila, Lord God. Kung naghihina man sila, Lord God, give them strength, Lord God. Lord, kung sila'y nalulungkot, Lord God, I pray for your comfort. You are the Prince of Peace, Lord God. Lord, your provision, Lord God, I pray that you will overflow, Lord God. Kung ano mga kailangan nila, Lord, financially, physically, spiritually, Lord God. Lord, tatagpuin niyo po, Lord God. And Lord God, I speak blessings and favor, Lord God, sa aking mga kapatid, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for your word. In Jesus' name we pray. Amen.